Huwag kang mag-iskandalo rito, Sol. Marumi na ang paligid. Huwag mo nang dagdagan pa ng iyong pagiging cheap. Isang hamak na tindera ka lang ng isda sa Cavite noon. At huwag mong kalilimutang utang mo sa amin ang bawat hibla ng marangyang buhay na tinatamasa mo ngayon. Ang boses ni Doña Imelda ay parang matalas na talim na humihiwa sa malamig na hangin ng pasilyo ng motel na yon. Isang lugar na kailanman ay hindi inakala ni Sol na matatagusan ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay punong-puno ng lason. Tila ba ang kasalanang kasalukuyang nagaganap sa loob ng silid na nasa kanyang harap ay isang bagay na siya pa ang dapat humingi ng paumanhin. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Sol ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid pa mula sa magdamag na paghihiwa ng karne at pagbabalat ng bawang. Amoy bawang at suka pa ang kanyang balat. Ang samyo ng niluto niyang 500 balot ng adobo mula pa madaling araw. Ginawa niya iyon bilang pasasalamat sa Diyos dahil sa 10 taon ng pagsasama nila ni Santi. 10 taon ng inaakala niyang perpektong pamilya. Bawat pakete ng pagkain ay binalot niya ng may kasamang dalangin. Iniisip na ang bawat butil ng kanin ay magsisilbing basbas para sa asawang palagi niyang ipinagmamalaki. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa tapat ng isang pinto na bahagyang nakawang, kung saan ang anino ng katotohanan ay mas masahol pa sa anumang bangungot. Naramdaman ni Sol ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang Tupperware na hawak niya, na naglalaman ng paboritong pagkain ni Santi, ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Walang ingay ang pagbagsak nito sa makapal na karpet. Ngunit sa pandinig ni Sol, tila ito ang hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, tila nawalan ng buto ang kanyang katawan upang suportahan ang bigat ng pait na nararamdaman. Hindi siya makahinga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakripisyong kanyang ginawa. Ang mga gabing hindi siya natutulog upang pagsilbihan ang biyenang may masamang ugali. Ang mga pagkakataong tiniis niya ang pangiinsulto sa kanyang pagkatao para lamang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan ng mga Gomez. Lahat ng iyon ay tila naging abo sa harap ng malamig na tingin ni Doña Imelda. Napatingin si Sol sa kanyang mga palad. Ang mga palad na dati ay puno ng pag-asa, ngayon ay tila nanunuyo at nangingitim sa harap ng kanyang paningin. Ang amoy ng adobo na kanina ay sumisimbolo sa kanyang pagmamahal, ngayon ay tila naging amoy ng pagkabulok. Isang paalala na ang lahat ng kanyang katapatan ay itinapon lamang sa basura ng taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ang bawat detalye sa paligid niya ay biglang naging malabo. Ang kulay ng pader, ang liwanag ng bombilya, at ang mapanglait na mukha ni Doña Imelda ay tila naging isang malaking mantsa sa kanyang alaala. Ang tanging nanatiling malinaw ay ang hapdi sa kanyang pisngi mula sa sampal na hindi niya inaasahan. Isang sampal na hindi lamang nagmula sa kamay ng kanyang biyenan, kundi mula sa tadhana na nagising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pagkadurog, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang alon na walang kapaguran sa dalampasigan ng Cavite na kanyang kinalakihan. Dito ba nauuwi ang lahat ng luhang aking itinanim sa lupang inaakala ko ay paraiso? Ang bawat hakbang ni Sol sa loob ng mansyong Gomez ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang marangyang carpet na dati ay nagbibigay ng ginhawa sa kanyang mga paa ay tila naging isang kumunoy na pilit siyang nilalamon. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang mabigat at nakakasakal na katahimikan na tila nagbabala ng mas malakas na unos. Pirmahan mo na ito, Sol.
Huwag mo nang pahabain pa ang usapan kung ayaw mong mabulok sa kalsada ang ama mo. Ang tinig ni Doña Imelda ay malamig pa sa bakal habang inilalapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Tumingin si Sol sa dokumento. Non-disclosure agreement, isang busal na gawa sa papel at tinta. Sa tabi nito ay isang mamahaling bolpen na tila nangungutya sa kanyang panginginig. Ang bawat salita sa kasunduan ay tila isang pako na handang ibaon sa kanyang dignidad. Kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang lunukin ang lahat ng pait ng pagtataksil ni Santi upang mapanatili ang imahe ng pamilya Gomez. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin, Sol. Dagdag pa ni Imelda habang dahan-dahang humihigop ng tsa. Sino ba ang nagbayad para sa operasyon sa puso ng tatay mo 5 taon na ang nakalilipas? Kung hindi dahil sa pera ng mga Gomez, matagal nang nakalibing si Arsenio. Ngayong kailangan ng kumpanya ang kooperasyon mo, bigla kang magmamatigas. Huwag kang maging gahaman. Ang salitang utang na loob ay tumama sa dibdib ni Sol na tila isang malaking bato. Ito ang kadenang palaging ginagamit ni Imelda upang igapos siya. Ang pasasalamat na dapat ay bukal sa loob ay ginawang sandata upang diktahan ang bawat kilos niya. Gustong sumigaw ni Sol. Gustong sabihin na ang 10 taon ng kanyang paglilingkod bilang asawa, katulong at nurse sa pamilyang ito ay sapat na sanang kabayaran, ngunit ang kanyang lalamunan ay nananatiling tuyo at sarado. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang mga anak, sina Miggy at Joy. Sa halip na yakap ang isalubong sa kanila, ang mga mata ng mga bata ay puno ng pag-aalinlangan at distansya. "Mami," sabi ni Lola, "bad ka daw po kay Daddy?" Sabi ni Lola, "Kaya daw po nagkasakit si Daddy ay dahil palagi mo siyang inaaway." Sabi ni Joy, ang bunsong anak, habang nakakapit sa laylayan ng bestida ng kanyang lola. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Sol. Ang mga anak na pinaglaanan niya ng bawat sandali ng kanyang buhay ay dahan-dahan nang inilalayo sa kanya. Ang laso ni Imelda ay umabot na hanggang sa puso ng mga musmos. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat paliwanag na nais niyang sabihin ay tila nagbabara sa kanyang dibdib dahil sa takot na baka mas lalong maguluhan ang mga bata. Pumasok si Santi sa silid, may benda pa sa kanyang ulo, at nakasuot ng wheelchair upang magmukhang biktima. Lumapit siya kay Sol at hinawakan ng kamay nito. Ang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi. "Sol, patawarin mo ako. Isang pagkakamali lang iyon. Dala ng stress sa kumpanya. Pakiusap, gawin natin ito para sa mga bata. Ayaw mo naman silang lumaki sa isang wasak na pamilya, di ba?" Ang hawak ni Santi ay tila isang malapot at maduming putik sa balat ni Sol. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang idura ang lahat ng pandidiri sa mukha ng asawa. Ngunit nakita niya ang matalas na tingin ni Imelda. Sa huli, dahan-dahang kinuha ni Sol ang bolpen. Ang tunog ng pagdikit ng dulo nito sa papel ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Ang bawat kurbada ng kanyang pirma ay tila pag-ukit ng sarili niyang kabaong. Nang matapos ang lahat, dahan-dahang tumayo si Sol at naglakad patungo sa hardin. Doon, nakita niya ang mga bulaklak na inihanda niya para sa kanilang anniversary. Mga rosas na ngayon ay tuyo na, kayumanggi at wala ng samyo. Marahang pinulot ni Sol ang mga ito. Isa-isa niyang pinigtas ang mga talulot at itinapon sa basurahan kasama ang lahat ng alaala ng isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa loob ng kanyang nagbabagang puso. Bago siya bumalik sa loob, napansin niya ang cellphone ni Santi na naiwan sa ibabaw ng lamesa sa terrace. May isang mensaheng pumasok na nagpailaw sa screen. Kahit alam niyang bawal, hindi niya napigilan ang kanyang sarili na basahin ito. Mula kay Isabella, "Naniwala ang tanga.
Konting tiis na lang, Santi. At sa atin na ang Villa Luna Group. Hindi na niya namamalayan na unti-unti na nating kinukuha ang lahat sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kadiliman ni Sol. Ang pagtataksil ni Santi ay hindi lamang tungkol sa laman. Ito ay isang planadong pagpatay sa kanyang kinabukasan at sa legacy ng kanyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Sol. Kung akala nila ay tapos na ang lahat dahil nakapirma na siya, doon sila nagkakamali. Ngayon, alam na niya ang tunay na laro. Hindi pa ba sapat ang lahat ng kinuha ninyo? Pati ba naman ang huling piraso ng dangal ng pamilya ko? Nais ninyong yurakan? Ang bulong na ito ni Sol ay tila isang panalangin na pilit na binabaon sa loob ng malamig na silid ng kanyang ama. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Don Arsenio, habang ang amoy ng gamot at ang tuyong hangin ng aircon ay tila lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Tumingin siya sa kanyang ama. Ang lalaking dati ay tila isang higante sa kanyang paningin, ang haring nagtatanggol sa kanya mula sa anumang unos. Ngayon ay tila isang anino na lamang, nakatitig sa kawalan at walang imik. Dahan-dahang hinawakan ni Sol ang kulubot na kamay ng ama. Ang bawat gatla sa balat nito ay kuwento ng pagsusumikap na ngayon ay tila unti-unting binubura ng pamilya Gomez. Sa labas ng silid, alam niyang nakabantay ang mga nurse na binabayaran ni Doña Imelda. Mga bantay na ang tunay na tungkulin ay hindi ang magpagaling, kundi ang tiyakin na walang anumang impormasyon ang makakalabas o makakapasok. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Sol ang isang bagay na nagpatayo ng balahibo sa kanyang buong katawan. Isang mahigpit at madiing pisil mula sa kamay ni Don Arsenio. Ang mga mata ng matanda na kanina ay tila walang buhay ay biglang kumislap ng isang pamilyar na talas. Huwag kang papatalo, anak. Matatag ang dugong nananalaytay sa'yo, bulong ng matanda. Napakababa ng tinig nito, halos hangin lamang na dumaan sa tenga ni Sol, ngunit sapat na yon upang magdulot ng isang pagsabog ng lakas sa loob ng kanyang nadudurog na puso. Ang kanyang ama ay naroon pa rin. Ang kanyang kuta ay hindi pa tuluyang gumuho. Nang bumalik si Sol sa mansyon, sinalubong siya ng isang tanawing tila isang lason sa kanyang mga mata. Si Isabela ay naroon sa sala, kampanteng nakaupo sa paboritong silya ni Sol, habang may hawak na mga dokumento. "Oh, Sol, nandyan ka na pala." Masayang bati ni Isabela, na tila ba siya ang may-ari ng bahay. "Huwag kang mag-alala. Narito ako bilang business consultant ni Santi. Kailangan nating ayusin ang mga gusot sa Villa Luna Group na tila napabayaan mo dahil sa sobrang pag-aalaga sa mga bulaklak mo sa hardin." Pinigilan ni Sol ang panginginig ng kanyang mga kamao. Pinanood niya si Isabela na magpanggap na propesyonal. Suot ang isang ngiting tila isang maskara ng kabutihan. Hindi kumibo si Sol. Naglakad siya paitaas, patungo sa opisina ni Santi na tila isang anino na hindi napapansin. Sa loob ng madilim na opisina, ang amoy ng mamahaling sigarilyo at alak ay nanunuot sa kanyang ilong. Dahan-dahang binuksan ni Sol ang mga folder na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahinang kanyang binabasa ay tila isang pananaksak sa kanyang likuran. Nakita niya ang mga kontratang may mga pirma na tila ginaya, mga kasunduan para sa mga ghost projects na ang tanging layunin ay ilipat ang pondo ng kumpanya patungo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ang Villa Luna Group, ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama nang may dugo at pawis, ay dahan-dahan ng kinakatay ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Narinig ni Sol ang mga yapak na papalapit. Mabilis niyang ibinalik ang mga dokumento at nagtago sa likod ng makapal na kurtina ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok sina Santi at Isabela. Narinig ni Sol ang malakas na tawa ni Santi, isang tawang puno ng kayabangan at kawalan ng hiya. Ang daling paikutin ng babaeng yon. Isang drama lang, pirma agad sa NDA.
sabi ni Santi habang naririnig ni Sol ang tunog ng baso na nag-uumpugan dahil sa paglalagay ng yelo. Siyempre, akala niya ay martir siya. Pero pagkatapos ng signing ceremony bukas, tinitiyak ko sa iyo, Santi, itatapon natin siya pabalik sa Cavite. Ipapamukha natin sa kanya na ang isang amoy isda ay hindi kailanman nababagay sa isang palasyo. Sagot ni Isabela. Kasunod ang isang maharot na tawa na tila isang tinik na bumaon sa pandinig ni Sol. Nakatayo si Sol sa dilim. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa maramdaman niya ang malagkit na daloy ng kanyang dugo. Ang sakit ng sugat sa kanyang kamay ay wala sa kinalaman sa sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pagtatawanan, isang malamig na determinasyon ang bumalot kay Sol. Hindi na siya ang babaeng iiyak sa sulok. Hindi na siya ang martir na tatahimik sa isang tabi habang ninanakaw ang kanyang buhay. Ang huling tawa ay hindi magmumula sa kanila. Isang basurahang galing sa Cavite ay mananatiling basura kahit balutin mo pa ng ginto, Sol. Tumingin ka sa paligid mo, hindi ka ba nahihiya sa iyong hitsura? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang patak ng lason sa isang basong gatas, maputi at malinis, tingnan sa labas, ngunit nakamamatay kapag pumasok na sa iyong sistema. Nakaupo sila sa mahabang lamesang gawa sa mahogany, napapalibutan ng mga pilak na kubyertos na kumikinang sa ilalim ng engrandeng chandelier. Inihanda ni Sol ang hapunang iyon ng may buong pag-iingat. Bawat putahe ay pinili niya upang masiyahan ang panlasa ng kanyang pamilya. Ngunit ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging buhangin sa kanyang bibig. Naramdaman ni Sol ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nagngangalit na dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila bawat salita ng kanyang biyenan ay humihigop sa bawat patak ng kahalumigmigan sa kanyang katawan. "Mommy, I don't want to eat that," sabi ni Lola. "Dirty daw po ang preparation nyo. Baka po mapoison kami kagaya ni Daddy," sabi ni Miggy ang kanyang panganay. Habang itinutulak ang plato ng paborito nitong sinigang, ang sakit na naramdaman ni Sol ay higit pa sa anumang sampal. Ang makita ang sarili mong anak na tumitingin sa'yo nang may pag-aalinlangan at takot ay parang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Santi, umaasang magtatanggol ito, ngunit ang asawa niya ay abala sa pagtipa sa kanyang cellphone. May isang lihim na ngiti sa mga labi na alam ni Sol na hindi para sa kanya. "Miggy, anak, luto ni Mami yan. Malinis ang pagkain, iyan ang paborito mo, di ba?" Malambing na sabi ni Sol, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pigil na iyak. "No, Lola said you are just a fish seller. You don't know how to cook for a Gomez," sigaw ni Joy, ang bunso, bago nito itulak ang kanyang baso ng tubig. Ang tunog ng pagtapon ng tubig sa mamahaling mantel ay tila isang malakas na hudyat ng pagkatalo ni Sol sa gabing iyon. Ngumiti ng matamis si Doña Imelda, isang ngiting tagumpay. "Hayaan mo na ang mga bata, Sol. Masunurin silang mga Gomez. Hindi sila sanay sa mga pagkaing pangkalye. Ipagtimpla mo na lang ako ng tsa at dalhin mo ang gamot ni Arsenio sa kanyang silid. Doon ka naman magaling, di ba?" Ang maging isang dakilang katulong. Nananatiling tahimik si Sol. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang bawat kilos ay tila isang mabigat na tungkulin. Pinulot niya ang mga basag na piraso ng pangarap na nakakalat sa sahig, ang mga laruang itinapon ng kanyang mga anak, ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon. Nang makalabas siya sa silid kainan, pumasok siya sa kwarto ng mga bata at lihim na niyakap ang isang lumang manika ni Joy. Inamoy niya ito, pilit na hinahanap ang samyo ng pagmamahal na tila ninakaw na sa kanya ng malupit na mansyong ito. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napansin ni Sol ang isang bagay sa ibabaw ng side table ni Doña Imelda. Isang maliit na bote ng gamot na walang label. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinapainom ng matanda si Don Arsenio.
Bakit laging si Imelda lang ang may hawak ng gamot na ito? Bakit tila lalong nanghihina ang kanyang ama sa tuwing natatapos ang paggamot ng kanyang biyenan? Ang hinala ay nagsimulang mag-ugat sa isipan ni Sol, tila isang madilim na anino na unti-unting lumalaki. Nang malalim na ang gabi, lumabas si Sol upang kumuha ng mainit na tubig. Ngunit napatigil siya nang makita ang isang bulto ng tao sa may madilim na bahagi ng hardin, malapit sa likurang pinto. Si Doña Imelda yon. May kausap itong isang lalaking naka-Amerikana, isang doktor na madalas bumisita sa bahay. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Sol ang pag-abot ni Doña Imelda ng isang makapal na sobre. Ang tunog ng pagkaluskos ng papel sa loob nito ay sapat na upang malaman ni Sol na iyon ay puno ng pera. Siguraduhin mong hindi siya magigising bago ang signing ceremony, Doktor. Ang kumpanya ay dapat mapunta sa aking anak, kahit ano pa ang mangyari. Narinig ni Sol ang bulong ni Imelda. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napasandal si Sol sa pader. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang lason ay hindi lamang nasa pagkain at ang sakit ay hindi lamang nasa puso. Ang buong buhay ng kanyang ama ay nakataya sa isang madilim na transaksyon. Ngayon, alam na niya, ang bawat matamis na ngiti ni Doña Imelda ay may kasamang lason na handang pumatay. Tila ako isang magnanakaw sa sarili kong tahanan, nagtatago sa mga anino, habang ang katotohanan ay pilit na kumakawala sa aking mga kamay. Ang boses ni Sol ay halos hindi marinig. Isang buntong hininga na hinaluan ng takot at determinasyon. Nasa loob siya ng kusina, madilim at tanging ang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit sa paligid. Mabilis, ngunit maingat niyang binuksan ang lalagyan ng gamot ni Don Arsenio. Sa bawat pagpihit niya ng takip ng bote, tila naririnig niya ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na nagbabantay sa bawat tunog ng paligid. Kumuha siya ng 2 tableta at mabilis na inilagay ang mga ito sa isang maliit na plastik. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro kung ang mga gamot na ito ang dahilan ng unti-unting paghina ng kanyang ama. Habang ibinabalik niya ang bote sa dati nitong kinalalagyan, narinig niya ang lagutok ng sahig mula sa labas ng kusina. Naniga si Sol, pigil ang hininga, hanggang sa maramdaman niyang lumipas ang panganib. Pag-akyat niya sa kanilang silid, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at ang amoy ng alak. Si Santi ay nakahiga sa kama, hindi pa nagbibihis, at ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-ilaw sa ibabaw ng side table. Lumapit si Sol, hindi upang tignan ang mensahe, kundi upang ayusin ang kumot ng asawa. Ngunit napatigil siya, ang amoy ng pabango ni Isabela, isang matamis at masangsang na samyo na tila nakadikit na sa balat ni Santi, ay nanunuot sa kanyang ilong. May mantsa rin ng pulang lipstick sa kwelyo ng polo nito, isang ebidensyang hindi na itinatago, isang insultong lantaran at walang pakundangan. Hindi na umiyak si Sol. Ang kanyang mga luha ay tila naging bato na sa loob ng kanyang mga mata. Tumayo siya sa tabi ng malaking bintana habang nagsisimulang pumatak ang malakas na ulan sa labas. Ang bawat daloy ng tubig sa salamin ay tila sumasabay sa mabagal na paghulas ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Hinatid niya ang kanyang paningin sa dilim ng gabi. Iniisip ang lahat ng mga pangakong binitawan ni Santi sa ilalim ng dambana. 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sumpaan ay tila naging mga salitang isinulat sa tubig, madaling mabura at walang halaga. Tumingin si Sol sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi, humahalo sa mga patak ng ulan na nasa kabilang panig ng salamin. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pag-iisa. Kinabukasan, isang lihim na pakikipagtagpo ang ginawa ni Sol sa isang dating kaklase na ngayon ay isang pharmacist.
Sa isang maliit na coffee shop, iniabot sa kanya ang isang sobre. Sol, sigurado ka ba rito? Tanong ng kanyang kaibigan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang mga tabletang ibinigay mo sa akin, hindi iyan gamot sa puso. Iyan ay isang uri ng pampakalma na ginagamit sa mga pasyenteng may matinding psychosis. Ngunit sa maling dosis, maaari itong magdulot ng matinding panghihina, ng kalamnan, at pagkalito ng isip. Para itong dahan-dahang pagpapatulog sa isang tao nang hindi na siya magigising. Naramdaman ni Sol ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo. Sa kanyang likuran, ang kanyang biyenan, sa tulong ng doktor na binayaran nito, ay dahan-dahang pinapatay ang kanyang ama sa harap mismo ng kanyang mga mata. At ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay abala sa pagpaplano ng kanyang pagbagsak kasama ang kanyang kabit. Habang naglalakad pabalik sa kotse, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero, ngunit ang mga salita ay tila isang babala mula sa impyerno. Maghanda ka na, Sol. Ang Attorney Reyes na palaging kausap ni Santi ay hindi abogado ng kumpanya. Siya ang eksperto sa paglilipat ng ari-arian ng walang bakas. Bukas, sa signing ceremony, hindi lamang ang pangalan mo ang mawawala sa iyo, kundi ang lahat ng pag-aari ng tatay mo. Napahawak si Sol sa kanyang dibdib, pilit na hinahanap ang hangin na tila ipinagkakait sa kanya. Ang mundo ay dahan-dahang gumuho, ngunit sa gitna ng mga guho, isang bagong uri ng lakas ang nagsimulang mabuo. Isang lakas na hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa galit ng isang anak at asawang minaltrato. Ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Tay, gising ka ba? O pati ba ang iyong kaluluwa ay kinuha na rin nila sa akin? Ang bulong na ito ni Sol ay hinaluan ng gumaralgal na boses at mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Sa loob ng madilim na silid ni Don Arsenio, tanging ang mahinang tunog ng makinang tumutulong sa paghinga ng kanyang ama ang bumabasag sa katahimikan. Lumuhod si Sol sa tabi ng kama. Isinandal ang kanyang noo sa malamig na kamay ng ama at hinayaang pumatak ang kanyang pait sa balat nito. Pakiramdam niya ay tila siya isang maliit na bangkang lulutang-lutang sa gitna ng dagat ng Cavite habang may dumarating na malakas na bagyo. Ngunit sa gitna ng kanyang paghikbi, naramdaman ni Sol ang isang mahigpit at madiing pisil sa kanyang daliri. Nanigas ang kanyang buong katawan. Dahan-dahang itinaas ni Sol ang kanyang paningin at nagtama ang kanilang mga mata. Ang kanyang ama, na akala ng lahat ay wala ng malay at dahan-dahang namamatay, ay nakatingin sa kanya ng may talas at linaw ng isip. Anak, huwag kang iiyak. Pinapanood tayo ng mga pader. Mahinang bulong ni Don Arsenio, ang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon, ngunit puno ng awtoridad. Hindi makapaniwala si Sol. Ang kanyang ama ay nagpanggap lamang. Ang lahat ng panghihina at pagkalito ay isang sadyang pagtatago upang makita ang tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanila. Sa isang sandali, ang lahat ng takot ni Sol ay napalitan ng isang mainit na bugso ng pag-asa. Niyakap niya ang kanyang ama ng mahigpit, ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na naramdaman niyang hindi siya mag-isa sa labang ito. Ito ang kanyang kuta, ang kanyang sandigan na hindi kailanman nagiba. Alam ko ang ginagawa nila, Sol. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang bumabangon sa pagkakahiga. Ang bawat tabletang ibinibigay ni Imelda ay hindi ko nilulunon. Itinatago ko ang mga ito sa ilalim ng aking dila at itinatapon sa oras na wala na sila. Ngunit kailangan natin ng tulong sa loob ng bahay na ito. Biglang bumukas ang pinto ng bahagya. Sapat lamang upang makapasok ang isang anino. Si Aling Rosa yon, ang piping katulong na matagal nang naninilbihan sa pamilya Gomez. Akala ng lahat ay wala siyang naririnig at walang pakialam. Ngunit sa mga mata ni Aling Rosa
ay makikita ang isang lihim na puot para kay Doña Imelda. Lumapit ang matandang babae at may iniabot na isang maliit na kwaderno kay Sol. Sa loob nito ay nakasulat ang mga oras at petsa kung kailan pumapasok si Isabela sa opisina ni Santi at ang mga pagkakataong binubuksan ni Imelda ang vault sa library. Si Aling Rosa ang naging mga mata at tainga ni Don Arsenio habang ang lahat ay abala sa kanilang mga kasamaan. "Maghanda ka, anak," sabi ni Don Arsenio habang hinahawakan ang mukha ni Sol. Ang darating na gala ng kumpanya ang magiging huling gabi ng kanilang katuwaan. Hahayaan nating isipin nila na nanalo na sila. Pirmahan mo ang anumang dokumentong ibibigay nila, ngunit siguraduhin mong ang bawat galaw mo ay ayon sa ating plano. Gagamitin natin ang sarili nilang bitag upang sila ang mahulog. Bumuo sila ng isang lihim na alyansa, isang amang nagpapanggap, isang anak na nasugatan, at isang katulong na saksi sa lahat. Ang bawat detalye ng kanilang plano ay tila isang tahi sa isang malaking sapot na handang humuli sa mga mandaragit. Ngunit habang nag-uusap sila ng masinsinan, hindi nila napansin na ang pinto ay hindi tuluyang nakasara. Sa labas ng silid, nakatayo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang anino ni Sabaw at Don Arsenio na nag-uusap sa dilim. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa kadiliman ng pasilyo. May narinig ba siya? O sapat na ang nakita niya upang malaman na ang tanga na kanyang tinatawanan ay nagsisimula na ring maglabas ng kanyang mga kuko? Mabuti naman at natauhan ka na, Sol. Sa wakas, naisip mo rin na ang kaligtasan ng mga anak mo at ang katahimikan ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa iyong pride. Ang mga salitang ito ni Doña Imelda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit ni Sol. Nakaupo sila sa library, ang silid, kung saan ang amoy ng lumang libro at mamahaling leather ay tila sumasakal sa hininga ni Sol. Sa ibabaw ng lamesa ay ang mga dokumento para sa ganap na paglilipat ng lahat ng assets ng Villaluna Group sa ilalim ng pangalan ni Santi. Ito ang huling hakbang upang tuluyan silang manalo at sa paningin ni Imelda, ang babaeng nasa harap niya ay sa wakas ay sumuko na sa bigat ng kadena ng utang na loob. Tumingin si Sol kay Santi na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. May isang uri ng kislap sa mga mata ng kanyang asawa, isang kislap ng tagumpay, at muling pagbabalik ng kanyang kayabangan bilang isang lalaki. Sol, thank you. Alam ko, mahirap ito para sa'yo, pero pangako, pagkatapos nito, magiging maayos na ang lahat. Magiging masaya na uli tayo, parang noong bago pa lang tayo sa Cavite, sabi ni Santi, habang dahan-dahang lumalapit kay Sol. Naramdaman ni Sol ang pagtaas ng balahibo sa kanyang batok nang ilapat ni Santi ang kanyang mga kamay sa balikat ni Sol. Dahan-dahan, siyang hinila ni Santi para sa isang yakap. Sa paningin ng sinumang makakakita, ito ay isang eksena ng muling pag-aayos ng isang wasak na relasyon, isang romantikong sandali ng pagpapatawad. Ngunit para kay Sol, ang bawat segundo ng pagdikit ng balat ni Santi sa kanyang katawan ay tila pagyakap sa isang malapot at madulas na ahas. Ang bay ng alak at ng pabango ni Isabela na tila nakakapit pa rin sa balat nito ay nagdulot ng matinding pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ngumiti si Sol, isang ngiting tila galing sa puso, ngunit ang katotohanan ay isa lamang maskara ng kamatayan. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Santi, kung ito ang magpapabalik sa katahimikan natin, gagawin ko. Nang makaalis ang mag-ina sa library upang magdiwang ng palihim, mabilis na nagtungo si Sol sa banyo. Doon, binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig. Kinuha niya ang sabon at maras na kinuskos ang kanyang mga kamay at balikat. Kinuskos niya ito hanggang sa mamula ang kanyang balat
hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang hapdi. Tila ba nais niyang alisin ang bawat bakas ng hawak ni Santi na tila nag-iwan ng dumi sa kanyang pagkatao. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang madilim na apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng bahay na ito. Bago matapos ang gabi, isang pagkakataon ang dumating. Habang si Doña Imelda ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa hardin tungkol sa pag-aayos ng kumpanya, pumasok si Sol sa silid ng matanda. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pusa sa gitna ng gabi. Walang ingay at puno ng pag-iingat. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa. Maingat niya itong itinanim sa ilalim ng malaking vase na nasa tabi ng kama ni Imelda, isang lugar na alam niyang hindi kailanman gagalawin. Habang papaalis siya, napansin ni Sol ang isang lumang litrato na bahagyang nakalabas sa ilalim ng isang libro sa side table. Isang litrato ng isang batang babae na may pamilyar na mga mata. Mga matang, tila nakita na niya sa iba. Isang pangalan ang nakasulat sa likod nito na hindi niya kilala. Ngunit ang mukha ay tila isang batang bersyon ni Isabela. Sino ang totoong ina ni Isabela? At bakit tila may malalim na koneksyon ng pamilya Gomez sa babaeng ito bago pa man ito naging kabit ni Santi? Lumabas si Sol sa silid ng mabilis. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala. Ngunit sa kanyang paglabas sa pasilyo, napatigil siya nang makita si Santi na nakasandal sa pader. Hawak ang isang baso ng scotch at nakatingin sa kanya nang may isang kakaibang ngiti. "Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama Sol?" ang tanong ni Santi. Ang kanyang boses ay puno ng suspisya na hinaluan ng pagkalasing. Naramdaman ni Sol ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Isang pagkakamali at ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay maaaring maging abo. Anong uri ng kasinungalingan ang kayang isalba ang kanyang buhay sa gabing ito? "Akala mo ba ay hanggang dito na lang ako, Santi? Isang aninong susunod sa bawat yapak mo? Kahit na ang bawat hakbang ay unti-unti nang pumapatay sa aking pagkatao?" Ang tinig ni Sol ay tila isang marahang bulong. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ito ay isang sigaw na bumabasag sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Nakatayo pa rin siya sa tapat ni Santi, nararamdaman ang mabigat at amoy alak na hininga ng asawa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Walang kibo, walang emosyon, isang perpektong maskara ng pagiging martir. "Chichinek ko lang kung maayos na ang mga gamit ni Mama para sa gala bukas, Santi." Mahinahong sagot ni Sol habang dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng polo ng asawa. "Gusto ko lang siguraduhin na walang anumang magiging aberya. Ayaw mo naman na mapahiya tayo sa harap ng mga bisita, di ba?" Isang mapait at mapanglait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Santi. Hinawakan niya ang baba ni Sol. Pinilit itong iharap sa kanya. "Mabuti naman at alam mo na ang lugar mo. Huwag kang mag-alala, Sol. Pagkatapos ng bukas, hindi mo na kailangang mapagod sa pag-aayos ng kahit na ano. Magpahinga ka na lang sa kung saan ka nararapat." Nang makaalis si Santi, naramdaman ni Sol ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader, pilit na hinahanap ang bawat piraso ng kanyang lakas. Ngunit ang tunay na unos ay hindi pa tapos. Sa pagdaan niya sa silid ng mga bata, narinig niya ang tawanan mula sa loob. Marahan niyang binuksan ang pinto, sapat lamang upang makita ang tanawing tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang dugo. Naroon si Isabela, nakaupo sa gitna ni Miggy at Joy. Nagbabasa sila ng kwento at ang mga bata ay tila nakakalimutan na ang presensya ng kanilang tunay na ina. "Mommy Isabela, will you stay with us forever? Ayaw po namin kay Mommy Sol. She's always sad and smells like fish," sabi ni Joy. Ang boses ay puno ng kawalang malay, ngunit ang bawat salita
ay tila isang punyal na paulit-ulit na ibinabaon sa puso ni Sol. Of course, mga anak, I will be your new mommy. We will be a happy family at wala nang lungkot sa bahay na ito, sagot ni Isabela. Bago nito hinalikan ang noo ng mga bata. Ang kanyang tingin ay lumingon sa pintuan. Tila alam niyang naroon si Sol na nakikinig sa dilim. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ng kabit. Isang nangiting nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng pag-aari ni Sol. Tumakas si Sol patungo sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naupo siya sa gilid ng kama. Ang bawat sandali sa mansyong ito ay tila isang pagkakait sa kanyang karapatang huminga. Ngunit bago matapos ang gabi, nang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumalik si Sol sa silid ng kanyang mga bata. Lumapit siya sa kanilang mga kama. Pinagmasdan ang kanilang mga mukha na tila mga anghel sa gitna ng kadiliman. Marahan siyang kumanta, isang hele na dati ay palaging nagpapatulog sa kanila noong mga sanggol pa sila. Isang kanta ng pamamaalam sa kanyang dating sarili at isang pangako ng pagliligtas. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa unan ng kanyang mga anak, tahimik at walang tunog, tila mga patak ng hamog sa madaling araw. Ito ang kanyang golden moment, ang huling pagkakataon na siya ay magiging isang inang nasasaktan bago siya maging isang rey ng lalaban. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang gamit na nakahanda na para sa bukas, ngunit isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang cellphone ay umilaw sa dilim. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. Alam ko ang ginagawa mo, Sol, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na hindi pamilyar, ngunit ang bawat pantig ay tila may dalang panganib. Huwag mong akalain na ikaw lang ang may plano sa gabing ito. Bukas, hindi lamang ang kumpanya ang mawawala sa iyo. Mag-ingat ka sa iyong paligid dahil ang kuta na inaakala mong ligtas ay may butas na hindi mo nakikita. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatitig si Sol sa screen ng kanyang telepono habang ang tunog ng kanyang mabilis na tibok ng puso ay tila nakikipagkompetensya sa malakas na hangin sa labas. Sino ang tumawag at anong butas ang tinutukoy nito? Ang plano ba nila ni Don Arsenio ay nanganib na bago pa man magsimula? Ngayong gabi, ang bawat hiyas na suot ninyo ay magsisilbing mga pako sa inyong sariling kabaong. Ang bawat ngiti ay magiging abo at ang bawat halakhak ay magiging pagsisisi. Ang bulong na ito ni Sol ay tila isang sumpa habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang engrandeng puting traya de mestiza. Ang tela ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, tila balat ng isang anghel. Ngunit sa loob ng baro ay isang pusong punong-puno ng galit at determinasyon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang kahit isang hibla ang nakawala. Tila ba bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nakakandado para sa labanang ito. Bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok si Isabela. Ang masangsang na amoy ng kanyang pabango ay agad na sumakop sa silid. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ni Sol ay ang suot ng kabit. Sa leeg ni Isabela ay kumikinang ang isang kwintas na gawa sa mga pambihirang diamante, ang Villaluna heirloom na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Sol. Isang pamana na dapat ay para sa kanya, ngunit ngayon ay nakakabit sa balat ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Bagay ba, Sol? Tanong ni Isabela habang hinahawakan ang kwintas ng may pangungutya. Sabi ni Santi, masyado raw itong mabigat para sa'yo. Mas bagay daw ito sa isang babaeng marunong magdala ng yaman at kapangyarihan. You look so pale, by the way. Are you nervous? O baka naman nahihilo ka na sa amoy ng tagumpay namin? Naramdaman ni Sol ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Gusto niyang sugurin ang babae. Gusto niyang bawiin ang hiyas na yon. Ngunit ang boses ng kanyang ama
Sa kanyang isip ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa lupa. Huwag kang padadala sa emosyon, anak. Hayaan mong isipin nilang talo ka na. Masyadong matingkad ang kulay para sa'yo, Isabela. Mahinahong sagot ni Sol habang inaayos ang kanyang perlas na hikaw. Ang tunay na hiyas ay kumikinang dahil sa dangal ng may suot, hindi dahil sa presyo nito. Pero sige, isuot mo muna habang may leeg ka pang paglalagyan yan. Nang makarating sila sa venue ng gala, ang Villaluna Grand Ballroom ay puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad. Ang amoy ng mga sariwang lila, mga bulaklak na madalas gamitin sa mga huling pamamaalam ay nanunuot sa bawat sulok. Ang mga flashes ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa paningin ni Sol habang naglalakad siya sa red carpet kasama si Santi. Hinawakan ni Santi ang baywang ni Sol, isang pagpapakitang tao ng pagiging ideal na asawa. Ang init ng kanyang kamay ay tila isang pasong nag-iiwan ng marka sa balat ni Sol, ngunit nanatili siyang nakangiti sa harap ng mga reporter. Sa bawat click ng kamera, nararamdaman ni Sol ang bigat ng maskara na kanyang isuot. Ang bawat pagbati ng mga kaibigan ay tila isang panunuya. Sa gitna ng karangyaan, nakita ni Sol si Doña Imelda sa malayo, nakasuot ng itim na tila ba nagluluksana sa paparating na gabi. May hawak itong baso ng champagne at nakatingin kay Sol nang may isang mapanganib na ningning sa mga mata. Tumango ang matanda. Isang hudyat na ang plano ay kasalukuyan ng tumatakbo. Nagsimula ang programa. Ang bawat pananalita ng mga board members ay tila isang malabong tunog sa pandinig ni Sol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa orasan sa dingding. Ang bawat galaw ng kamay nito ay tila isang hakbang patungo sa bangin. Naramdaman ni Sol ang panginginig ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila nakikipagsabayan sa tunog ng orkestra na tumutugtog sa paligid. Ladies and gentlemen, may we call on the Executive Vice President of Villaluna Group, Mr. Santi Gomez, for a special announcement anunsyo ng MC. Tumayo si Santi at naglakad patungo sa podium. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Tila ba siya na ang hari ng buong mundo? Tumingin siya kay Sol at sa sandaling iyon, naramdaman ni Sol ang huling gabi ng kanyang pagiging martir. Ang bawat sakripisyo, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak ay nagtipon-tipon sa kanyang lalamunan, handang sumabog. Ngayong gabi, panimula ni Santi habang ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Hindi lamang ang tagumpay ng kumpanya ang ating ipinagdiriwang. Nais ko ring ihayag ang isang mahalagang desisyon para sa pamilya Villaluna Gomez. My wife, Sol, has decided to step down and transfer all her executive powers and shares to me, effective immediately. Isang bulong-bulungan ang bumalot sa buong hall. Tumingin ang lahat kay Sol. Ang mga mata ni Imelda at Isabela ay tila mga buwayang naghihintay sa kanilang biktima. Nanatiling nakaupo si Sol, ang kanyang mukha ay parang isang estatwa ng marmol. Ngunit sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na remote control na ibinigay sa kanya ni Aling Rosa. Ito na ang pagkakataon. Pero bakit tila ang security sa pinto ay biglang nagbago? At nasaan si Don Arsenio? Isang lalaking naka-Amerikana ang lumapit sa kinalalagyan ni Sol at bumulong. Ma'am, may problema sa backroom. Hindi ma-access ang system. Naramdaman ni Sol ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang babala sa telepono kagabi, ang butas na hindi niya nakikita. Sila ba ang naitulak sa sarili nilang patibong? Ang akala ninyo ba ay ang pananahimik ko ay tanda ng aking pagsuko? Ang bawat sampal, ang bawat panglalait, at ang bawat lason na ipinakain ninyo sa aking pagkatao ay nagtipon-tipon lamang upang maging isang bagyong wawasak sa inyong lahat. Ang boses ni Sol ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang dagundong na bumasag sa katahimikan ng ballroom.
Habang nakatayo si Santi sa podium, hawak ang ballpen at naghihintay sa pirma ni Sol, ang buong madla ay tila naging mga estatwa. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryenteng gumagapang sa balat ng lahat ng naroon. Dahan-dahang tumayo si Sol. Ang kanyang puting traje de mestiza ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, tila isang baluti ng isang mandirigma. Sa kabila ng mensahe ng kanyang tauhan na may problema sa system, hindi siya natinag. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Doña Imelda, na ngayon ay nagsisimula na ng kabahan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa baso ng champagne hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Santi, tawag ni Sol. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang kontratang yan ay hindi pirma ang kailangan. Ang kailangan yan ay ang katotohanang matagal ninyong ibinaon sa ilalim ng marangyang pangalan ng mga Gomez. Biglang nagkaroon ng ingay ng kuryente sa mga speaker. Isang tunog na tila nagpupumiglas na insekto, bago ito napalitan ng isang malinaw na boses. Ang boses ni Doña Imelda. Siguraduhin mong hindi siya magigising bago ang signing ceremony, Doktor. Ang kumpanya ay dapat mapunta sa aking anak, kahit ano pa ang mangyari. Ang boses na yon, na puno ng kasamaan at kawalan ng puso, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagimbal. Hindi pa doon natatapos. Ang dambuhalang screen sa likod ni Santi ay biglang umilaw. Hindi ang logo ng Villaluna Group ang lumabas, kundi ang mga litrato at video ni na Santi at Isabela sa motel, ang mga dokumento ng ghost projects at ang mga resibo ng mga mamahaling hiyas na binili gamit ang pera ng kumpanya. Sol, anong kabalastugan ito? Sigaw ni Santi. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang pilit niyang pinapatay ang projector. Ngunit ang system ay ganap ng kontrolado ni Aling Rosa mula sa kabilang panig. Ang kabalastugan, Santi, ay ang 10 taon mong panloloko sa asawang nagbigay sa iyo ng lahat, sagot ni Sol habang dahan-dahang naglalakad patungo sa podium. Ang kabalastugan ay ang tangkaing patayin ng aking ama para lamang sa kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay tila isang hudyat ng pagdating ng katarungan. Pumasok si Don Arsenio, nakatayo ng tuwid, suot ang kanyang pinakamahal na suit at walang bakas ng anumang sakit. Kasunod niya ang isang pangkat ng mga pulis na nakauniporme. Ang kanilang mga sapatos ay lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na ritmo sa sahig. Arsenio, bulalas ni Imelda, ang kanyang baso ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkakalat ng bubog ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang buong imperyo. Buhay ako, Imelda, at gising na gising ang aking isipan upang makita ang bawat dumi na ginawa ninyo sa aking pamilya. Sabi ni Don Arsenio, ang boses ay tila isang leon na muling naghari sa kanyang kagubatan. Lumapit ang mga pulis kay Santi at Isabela. Ang tunog ng pagkandado ng posas sa mga kamay ni Santi ay tila ang pinakamatamis na musika sa pandinig ni Sol. Si Isabela ay nagsisigaw, pilit na itinatago ang kanyang mukha habang ang mga flashes ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang kahihiyan. Ang Villaluna heirloom na nasa leeg niya ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanya. Tumingin si Sol kay Doña Imelda, na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, pilit na humihingi ng tulong sa mga taong kanina lang ay hinahamak niya. Nilapitan siya ni Sol, dahan-dahang yumuko at bumulong. Ang basura mula sa Cavite ay marunong ding maglinis ng kalat, Doña Imelda. At ngayong gabi, ang dumi na dapat itapon ay kayo. Tumayo si Sol ng tuwid sa harap ng lahat ng tao. Nararamdaman niya ang bawat mata na nakatingin sa kanya, hindi na bilang isang kawawang asawa, kundi bilang ang tunay na nagmamay-ari ng Villaluna Group. Ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon, isang halo ng sakit na sa wakas ay naghilom at tagumpay na sa wakas ay nakamit.
Ngunit sa gitna ng kanyang paghinga ng malalim, nakita niya ang kanyang mga anak sa gilid ng ballroom, umiiyak at takot na takot habang pinapanood ang kanilang ama na dinadala ng mga pulis. Ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Saul, tila nagtatanong kung sino ba talaga ang kanilang ina. Naramdaman ni Saul ang biglang kirot sa kanyang dibdib. Ang hustisya ay nakamit na niya laban sa mga Gomez, ngunit paano niya sisimulang buuin ang pagkawasak ng puso ng kanyang sariling mga anak? Ang bawat barya na iyong nakuha sa panlilinlang ay magsisilbing bigat na lulunod sa iyo sa dagat ng pagsisisi, Santi. At ikaw, Imelda, ang palasyong itinayo mo sa luha ng iba ay naging isang kabaong na gawa sa ginto. Ang bulong na ito ni Saul ay tila isang huling hatol habang pinagmamasdan niya ang paghila ng mga pulis kay Santi at Isabela palabas ng ballroom. Ang marangyang hall na kanina lamang ay puno ng musika at halakhak ay naging saksi sa pinakamalaking pagbagsak sa kasaysayan ng alta sosyedad. Ang ingay ng mga reporter na nag-uunahan sa pagkuha ng litrato ay tila mga hiyaw ng mga buwayang nag-aabang sa kanilang biktima. Si Santi ay tila isang basang sisiw. Ang kanyang kayabangan ay natunaw na parang kandila sa gitna ng bagyo. Umiiyak siya, nagmamakaawa, at pilit na tinatawag ang pangalan ni Saul. Ngunit ang babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya ay ni hindi man lang lumingon. Sa kabilang banda, si Isabela ay pilit na nanlalaban. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng puot. Nang bawiin ng mga awtoridad ang bilalo na heirloom mula sa kanyang leeg, ang tunog ng pagbukas ng lock ng kwintas ay tila ang tunog ng huling pagkakataon na hinawakan niya ang yaman na kailanman ay hindi naging kanya. Sa ilalim ng Republic Act 9,262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act, walang kawala ang dalawa. Ang bawat ebidensya ng pang-aabuso, panloloko at pagtataksil ay sapat na upang mabulok sila sa likod ng mga rehas. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Gomez ay bumandera sa lahat ng pahayagan at social media. Ang stocks ng kumpanya ay bumagsak, ngunit sa mabilis na pagupo ni Don Arsenio bilang Chairman Emeritus, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga investor. Ngunit para kay Saul, hindi ang pera o ang kapangyarihan ang mahalaga. Ang tunay na hustisya ay nagsimula nang humakbang siya muli sa loob ng mansyong Gomez, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-iisang reyna. Iligpit ninyo ang lahat ng gamit ng matandang yan. Ayokong makakita ng kahit anong bakas ng kanyang masamang espiritu sa bahay na ito. Utos ni Saul sa mga katulong, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na matagal niyang itinago. Nakita ni Saul si Doña Imelda na pababa ng hagdan. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, wala na ang kanyang magagarang traje. Suot niya ang isang lumang duster at bit-bit ang isang bayong na puno ng kanyang mga personal na gamit. Ang imahe na palagi niyang ipinapahiya kay Saul noon. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Saul, maawa ka. Wala akong matutuluyan. Saan ako pupunta? Ang sarili mong biyenan, itatapon mo sa kalsada. Pagmamakaawa ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Tumingin si Saul sa matanda ng walang anumang emosyon. Ang awa, Doña Imelda, ay para sa mga taong marunong ding lumingon sa kanilang pinanggalingan. Pinulot ninyo ako sa Cavite dahil kailangan ninyo ang aking yaman at itinuring ninyo akong basura. Ngayon, ibabalik ko lang kayo sa kung anong uri ng pamumuhay ang karapat-dapat sa isang taong walang kaluluwa. Pinanood ni Saul si Imelda habang lumalabas ng gate ng mansyon. Isang matandang babaeng bitbit ang kanyang mga gamit sa isang plastik na bag. Naglalakad ng mag-isa sa ilalim ng init ng araw. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang pananalo sa korte, kundi ang makitang ang taong nagpahirap sa kanya
ay nakakaranas na ng sarili nitong karma. Ramdam ni Sol ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Tila isang mabigat na kadena ang tuluyan ng naputol. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Pagpasok ni Sol sa kanyang opisina, nakita niya ang isang sobre na iniwan sa kanyang lamesa. Galing ito sa kulungan mula kay Isabela. Nang buksan niya ang sulat, ang bawat salita ay tila isang malapot na lason na gumagapang sa papel. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Sol? Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? May isang lihim pa akong hindi mo alam tungkol sa iyong mga anak at sa nakaraan ni na Santi at ng aking ina. Magdiwang ka muna ngayon dahil sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang luluhod sa harap ko. Naramdaman ni Sol ang biglang paglamig ng kanyang pakiramdam. Ang panganib ay tila hindi pa tuluyang namamatay. Anong lihim ang tinutukoy ni Isabela? At bakit tila may mas malalim pang sugat na nakatago sa ilalim ng lahat ng ito? Mami, alis na po ba tayo? Galit po ba kayo sa amin dahil naniwala kami kay Lola? Ang tinig ni Joy ay tila isang malat na bulong, basag at puno ng takot habang nakatayo ito sa pinto ng nursery. Nakita ni Sol ang kanyang bunsong anak na mahigpit na nakayakap sa isang lumang manika. Ang mga mata nito ay namumula at pagod na sa kaiiyak. Sa likod nito ay si Miggy na nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng mansyon na dati ay puno ng mapanirang salita ni na Imelda at Santi ay napalitan ngayon ng isang nakabibinging bigat ng pagsisisi. Naramdaman ni Sol ang dahan-dahang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang bahagi ng digmaan na walang sino mang nanalo. Ang mga sugat na naiwan sa kaluluwa ng kanyang mga anak. Lumuhod si Sol sa sahig, binuksan ang kanyang mga braso at hinintay ang desisyon ng kanyang mga maliliit na anghel. Hindi kailanman magagalit ang mami sa inyo, malambing na sabi ni Sol, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nababawasan ng pagkakamali ng iba. Halika kayo mga anak. Yakapin ninyo si Mami. Parang isang dam na bumigay. Tumakbo ang dalawang bata patungo sa kanya. Ang tunog ng kanilang mga hikbi habang isinisiksik ang kanilang mga mukha sa balikat ni Sol ay tila isang paghuhugas sa lahat ng pait na naranasan niya sa loob ng 10 taon. Naramdaman ni Sol ang init ng kanilang mga katawan, ang higpit ng kanilang mga yakap na tila humihingi ng tawad sa bawat masakit na salitang binitawan nila noon. Pinikit ni Sol ang kanyang mga mata, hinayaang dumaloy ang kanyang sariling mga luha na humahalo sa buhok ng kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, ang marangyang mansyon ng mga Gomez ay tila naglaho at ang tanging mahalaga ay ang 3 pusong muling nagtatagpo. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Sol na iwanan ng tuluyan ng lungsod. Sa tulong ni Don Arsenio, bumalik sila sa Cavite, sa lugar kung saan ang amoy ng dagat at ang simoy ng hangin ay hindi kailanman nagbabago. Itinayo ni Sol ang Sol's Haven, isang maliit na center para sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Nais niyang gawin ang kanyang karanasan bilang isang tanglaw para sa mga taong nasa dilim. Isang hapon, habang nagluluto si Sol sa kusina ng kanilang bagong bahay sa tabi ng dagat, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Inihanda niya ang adobo, ang putahing naging saksi sa kanyang pinakamalalim na pait. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat sangkap ay hinaluan niya ng pasasalamat. Mami, ang bango naman po. Sigaw ni Miggy habang tumatakbo patungo sa hapagkainan kasama si Joy. Pinanood ni Sol ang kanyang mga anak habang kumakain ng may ganang-gana. Ang bawat subo nila ay tila isang pagpapatunay na ang buhay ay may kakayahang magsimulang muli. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Arsenio, na nakaupo sa tapat ng bintana, nakatingin sa papalubog na araw
ng may malapad na ngiti. Ang lahat ay tila bumabalik na sa tamang ayos. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng kanilang gate. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. May bitbit na isang pamilyar na itim na bag. Napatigil si Sol sa kanyang pagkain. Ang lalaking iyon ay ang abogado ni Santi. Lumabas si Sol upang harapin ang bisita. Ano ang kailangan mo? Tapos na ang lahat ng usapin sa korte. Ma'am, may iniwan pong utos si Mr. Santi bago ang kanyang sentensya. Sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng formalidad. May mga dokumento pong hindi nabuksan sa korte tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Isabela at ang koneksyon niya sa inyong yumaong ina. At may isang tao pong gustong makipag-usap sa inyo. Isang estranghero. Ang dahan-dahang lumabas mula sa loob ng sasakyan. Isang matandang babae na may mga matang tila salamin ng nakaraan ni Sol. Naramdaman ni Sol ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sino ang babaeng ito? At anong bagyo ang dala niya sa gitna ng kapayapaang kapira-pirasong binuo ni Sol? Sol, ang katotohanan ay tila isang malalim na balon. Gaano mo man itago, kusa itong umaapaw sa takdang panahon. Ang iyong ina ay hindi namatay dahil lamang sa sakit. Siya ay biktima ng parehong pamilyang sumira sa iyong buhay ngayon. Ang boses ng matandang babae na nagpakilalang si Aling Marta ay tila isang malamig na hangin na nagpataas ng balahibo ni Sol sa gitna ng init ng hapon sa Cavite. Nakatayo si Sol sa kanyang hardin. Hawak pa rin ang isang basket ng mga bagong pitas na gulay habang ang bawat salita ni Marta ay tila mga patak ng asido sa kanyang puso. Nalaman ni Sol na si Isabela ay hindi lamang basta kabit. Siya ang anak ng babaeng unang minahal ni Don Arsenio bago ang kanyang ina. Isang babaeng winasak din ni Doña Imelda upang makuha ang yaman ng mga Villaluna. Ang galit ni Isabela ay nag-ugat sa isang maling paniniwalang si Sol ang nagnakaw ng buhay na dapat ay para sa kanya. Ngunit hindi sapat ang mga kwento sa hardin. Kailangan ni Sol ng pinal na tuldok. Makalipas ang 2 araw, nagtungo si Sol sa piitan upang harapin si Santi. Ang amoy ng pintura, matapang na sabon, at ang nakakasakal na hangin ng pagsisisi ay sumalubong sa kanya sa loob ng visitation room. Nang lumabas si Santi, napatigil si Sol. Ang lalaking dati ay makinis ang balat at laging nakasuot ng mamahaling Amerikana ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakakubli na tila pasan niya ang buong mundo. Sol, pumunta ka, mahinang sabi ni Santi. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong papel. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Narito ako hindi para makipagbalikan, Santi. Narito ako upang tapusin ang lahat. Malamig na sagot ni Sol habang nauupo sa tapat nito. Ang makapal na salamin na namamagitan sa kanila ay tila simbolo ng pader na hinding-hindi na muling mabubuwag. Patawarin mo ako, Sol. Alam kong huli na. Pero biktima lang din ako ni Mama. Pinalaki niya ako sa takot. Pinalaki niya ako sa paniniwalang kailangan kong maging makapangyarihan para respetuhin. Paliwanag ni Santi, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa maruming lamesa. Minahal kita, Sol. Sa sarili kong baluktot na paraan, minahal kita. Tumingin si Sol sa asawa ng may halong awa at pandidiri. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Santi. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng dangal. Ginamit mo ang aking katapatan bilang sandata laban sa akin. Pinanood mo akong malunod sa sarili kong mga luha habang nakikipaghalikan ka sa iba. Ang kasalanan mo ay hindi dahil sa nanay mo, kundi dahil pinili mong maging traidor. Naging tahimik ang paligid, tila pati ang hangin ay napatigil upang makinig sa huling hatol ni Sol. Dahan-dahang itinaas ni Sol ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya ang kanyang wedding ring,
Ang gintong singsing na 10 taon niyang isinuot ng may karangalan. Inilapag niya ito sa tapat ni Santi. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa lamesa ay tila ang tunog ng huling pintig ng kanilang pagsasama. Ito ang huling alaala ng Sol na minahal mo at sinira mo. Iwanan mo na ito rito, kasama ng lahat ng iyong kasinungalingan, sabi ni Sol habang tumatayo. Ang annulment papers ay ipadadala ko na sa abogado mo sa susunod na linggo. Huwag mo na muling tatawagin ang pangalan ko. Habang naglalakad si Sol palabas ng kulungan, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila pag-alis ng isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Ngunit bago siya makarating sa kanyang sasakyan, narinig niya ang sigaw ng isang TV reporter mula sa isang maliit na monitor sa lobby. Breaking news! Isang matinding sunog ang nagaganap ngayon sa isang slum area sa labas ng lungsod. Ayon sa mga ulat, ang sunog ay nagmula sa isang barong-barong kung saan naninirahan ang dating socialite na si Doña Imelda Gomez. May mga ulat din na nakita ang kanyang dating consultant na si Isabela na tumatakas mula sa pinangyarihan bago sumiklab ang apoy. Napatigil si Sol. Ang langit sa malayo ay tila nagkukulay kahel, isang paalala na ang bawat apoy na sinindihan para manira ay may kakayahang sunugin din ang mismong may-ari nito. Ang bawat dapit hapon ay hindi pagtatapos, kundi isang pangako na ang araw ay muling sisikat ng may bagong pag-asa at mas maliwanag na liwanag. Ang bulong na ito ni Sol ay tila isang matamis na awit habang nakatayo siya sa beranda ng kanyang bahay sa Cavite. Ang simoy ng dagat ay humahalik sa kanyang pisngi, dala ang amoy ng ngalat at kalayaan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango na puno ng lason, wala na ang amoy ng disimpektante ng ospital na nagpapaalala sa kanya ng pagtataksil. Ang tanging naroon ay ang samyo ng sariwang hangin at ang payapang tunog ng paghampas ng mga alon sa dalampasigan. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Gomez, ang Sol's Haven ay naging isang matatag na kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng tinig. Sa bawat babaeng pumapasok sa pintuan ng center na may mga matang puno ng takot, nakikita ni Sol ang kanyang dating sarili. Ngunit sa bawat paglabas nila na may ngiti at tiwala sa sarili, nararamdaman ni Sol ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Ang pagtulong sa iba ay naging pinakamabisang gamot sa kanyang nadurog na puso. Mami, handa na po ang mga pakete para sa feeding program bukas. Masayang sigaw ni Miggy habang lumalapit sa kanya. Kasunod si Joy na may bitbit na mga makukulay na ribbon. Pinanood ni Sol ang kanyang mga anak. Ang mga batang dati ay nalito sa lason ni na Imelda at Santi ay naging mga katuwang niya sa kabutihan. Wala na ang kanilang pagiging mapagmataas. Ang kanilang mga kamay na dati ay sanay sa karangyaan ay masaya na ngayong tumutulong sa pagbabalot ng mga donasyon. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang kanyang mga anak ay lumalaking may pusong marunong magmahal at rumespeto sa kapwa. Malayo sa anino ng kasakiman ng mga Gomez. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakaupo si Don Arsenio sa isang tumba-tumba, binabasa ang dyaryo ng may malapad na ngiti. Ang kanyang kalusugan ay ganap ng bumalik, at ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng seguridad sa kanilang maliit na paraiso. Tumingin ang matanda kay Sol at tumango. Isang tahimik na pag-amin na sa wakas, ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa korte, kundi sa katahimikan ng kanilang mga buhay. Nabalitaan ni Sol ang huling balita tungkol kay Doña Imelda. Ang matanda ay nakaligtas sa sunog, ngunit ang bawat hiyas at ari-ariang itinago nito ay naging abo. Ngayon, naninirahan siya sa isang charity ward ng isang pampublikong ospital, mag-isa at walang sino mang dumadalaw. Ang pinakamasakit na parusa para sa isang babaeng naniwalang siya ang reyna ng lahat.
ay ang mamatay nang walang nakakaalala sa kanyang pangalan. Si Isabela naman ay nananatiling pinaghahanap ng batas matapos ang tangkang pagsunog, isang ligaw na kaluluwang walang matuluyan. Habang lumulubog ang araw, nagkulay kahel at lila ang langit ng Cavite. Napansin ni Sol ang isang lalaking naglalakad sa dalampasigan. Huminto ito sa tapat ng kanilang gate at nag-iwan ng isang bungkos ng mga sariwang bulaklak, mga puting liryo, ang simbolo ng bagong simula. Hindi ito si Santi, kundi ang estrangherong madalas bumisita sa center upang mag-abot ng tulong nang walang hinihinging kapalit. Isang tahimik na manliligaw na marunong maghintay sa oras na handa na ang puso ni Sol na muling magtiwala. Ngumiti si Sol habang pinagmamasdan ng lalaki na dahan-dahang lumalayo. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas, ngunit hindi na siya natatakot. Ang jengsik ng nakaraan ay tuluyan ng naging kalawang at naglaho. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang dibdib ay puno ng kapayapaan. Tumingin siya sa huling sinag ng araw bago ito tuluyang magtago sa abot tanaw. May pag-asa pa ba para sa isang bagong pag-ibig? O sapat na ang pag-ibig na natagpuan niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak? Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas mula sa rehas ng piitan, kundi ang ganap na pagpuksa sa bawat tinik ng galit na itinanim ng nakaraan sa ating mga puso. Ang huling kaisipang ito ni Sol ay tila isang banayad na haplos sa kanyang kaluluwa habang pinapanood niya ang pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Cavite. Ang langit ay nagkukulay rosas at ginto. Isang tanawing tila isang painting na gawa ng tadhana upang ipagdiwang ang kanyang muling pagsilang. Sa kanyang paanan, ang maliliit na alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin, tila mga bulong ng dagat na nagpapaalala na ang lahat ng dumi at pait ay dahan-dahan nang tinatangay ng agos ng panahon. 1 taon at kalahati na ang lumipas. Ang pangalang Sol ay hindi na lamang nakakabit sa isang martir na asawa o sa isang hamak na tindera ng isda. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa libu-libong kababaihan sa buong Pilipinas. Ang Sol's Haven ay lumaki at naging isang malakas na pundasyon, hindi dahil sa perang mula sa mga Gomez, kundi dahil sa pagmamahal at determinasyon ni Sol na hinaluan ng suporta ni Don Arsenio. Sa loob ng kanyang silid, tiningnan ni Sol ang huling litrato ni na Santi at Doña Imelda bago niya ito itapon sa apoy ng chimenea. Napagtanto niya ang sagot sa unang mahalagang tanong. Napatawad na ba niya sila? Ang pagpapatawad para kay Sol ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen o pagpapatuloy ng ugnayan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon. Pinatawad niya ang kanyang mga anak sa kanilang kawalang malay. At para kina Santi at Imelda, pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa pasanin ng pagkamuhi sa kanila. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ng tadhana. Ang pag-iingat ng galit ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway ang mamatay. Kaya naman, hinayaan na ni Sol na maging abo ang kanilang mga alaala. Sila ay bahagi na lamang ng isang kabanatang tapos na at kailanman ay hindi na muling bubuksan. Ang ikalawang tanong, nakatagpo na ba siya ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ni Sol ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang katahimikan ng kanyang isipan sa gitna ng anumang ingay. Nararamdaman niya ito sa tuwing naririnig niya ang tawanan ng kanyang mga anak na sina Miggy at Joy habang naglalaro sa hardin. Nararamdaman niya ito sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog ng walang takot na malason. Wala na ang mga kadenang ginto na sumasakal sa kanyang leeg. Ngayon, ang tanging suot niya ay ang kanyang dangal. Magaan, malinis at tunay. Ang ikatlong tanong, anong aral ang naiwan sa kanyang puso? Natutunan ni Sol na ang utang na loob ay hindi dapat maging isang kasangkapan ng pang-aalipin. Ang tunay na kabutihan ay hindi nanunumbat at ang tunay na pag-ibig
ay hindi kailanman nanghihingi ng kapalit na sariling pagkatao. Ang bawat babae ay may kapangyarihang magsimula muli, kahit gaano pa kadurog ang kanyang puso. Ang pagiging martir ay hindi isang kabayanihan kung ito ay nagbibigay daan sa kasamaan. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagtayo para sa katotohanan at ang pagprotekta sa sariling dignidad. Lumabas si Saul sa kanyang bahay at sinalubong ang liwanag ng umaga. Nakita niya ang kanyang mga anak na tumatakbo patungo sa kanya. Bit-bit ang mga talulot ng mga bulaklak na kanilang pinitas. Niyakap niya sila ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangako na hinding-hindi na muling magkakaroon ng puwang ang kasinungalingan sa kanilang tahanan. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang dagat ay nagtatagpo sa langit. Isang puting bulto ng barko ang dahan-dahang naglalayag sa abot tanaw. Nakangiti si Saul. Alam niyang sa bawat dulo ng isang kwento, may isang mas magandang panimula na naghihintay. Ang kanyang buhay ay hindi na isang melodrama ng pait, kundi isang nobela ng pag-asa, pagbangon, at walang hanggang liwanag. Sa wakas, ang Saul na ang ibig sabihin ay araw, ay ganap nang sumikat sa kanyang sariling langit. At doon, sa gitna ng init ng sikat ng araw sa dalampasigan ng Cavite, nahanap ni Saul ang kapayapaang hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at paglalakbay kasama ko hanggang sa huling sandaling ito ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng pakikipagsapalaran ni Saul, lalo na ang mga eksena kung saan dinudurog ang kanyang puso ng mga taong pinag-alayan niya ng buhay, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot. May mga gabi na napatitig na lang ako sa kawalan, iniisip kung paano nga ba naitatawid ng isang babae ang ganito kabigat na pasanin nang hindi nawawala ang kanyang katinuan. Ang bahaging itinakwil siya ng kanyang sariling mga anak ang pinakamahirap at pinakamakasakit na bahaging aking nilikha. Dahil walang mas hihigit pa sa hapdi ng sugat na galing sa sariling dugo at laman. Nais kong ibahagi sa inyo na ang kwentong ito ay hinubog mula sa mga tunay na boses at karanasan ng mga kababaihang aking nakilala sa aking paglalakbay. Sila ang mga totoong Saul na dumaan sa matinding apoy ng pagtataksil at kawalan ng katarungan, ngunit piniling bumangon at maging liwanag para sa iba. Ang bawat sugat na ating naranasan ay parang isang buto na itinanim sa madilim na lupa. Masakit man ang pagkakabaon, iyon ang nagiging simula ng isang matatag na puno na handang harapin ang anumang bagyo. Ang tanikala ng busal at ginto ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating mga pagsasakripisyo para sa mga taong hindi tayo pinahahalagahan. Ang tunay na tagumpay ay ang paghahanap sa sarili at ang pagkakaroon ng lakas na magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat tayo sa kapayapaan. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Saul, kaya nyo rin bang patawarin ang asawa at biyenang kumuha ng lahat sa inyo para lamang sa kapakanan ng inyong mga anak? O mas pipiliin nyo bang hayaan silang mabulok sa anino ng kanilang sariling kasamaan? Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Kung may naiwan itong aral o kahit katiting na init sa inyong mga puso, pakiusap ay huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong mga saloobin sa ating comment section. Ang inyong mga komento ay ang nagsisilbing inspirasyon ko upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at emosyon. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating pagtatagpo sa mundo ng mga salita. Paalam muna sa ngayon at manatili tayong maningning sa ilalim ng sarili nating langit.